Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Ramon. At ang ikikwento ko ay isang pangyayaring matagal ko nang pilit na kinakalimutan. Ngunit patuloy na bumabalik sa tuwing naaamoy ko ang hilaw na isda. Nababasa ang sahig ng palengke at naririnig ang kalansing ng timbangan sa madaling araw. Taong 2016 noon, nang tumira ako sa isang lumang apartment malapit sa Balintawak Market sa Quezon City. Isa akong pahinante at minsan ay tagalinis ng pwesto kapag kulang ang tao. Sanay na ako sa lamig ng yelo, sa lagkit ng sahig, at sa ingay na parang hindi natutulog ang palengke. Ngunit may mga oras na ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Lalo na kapag lampas 3:00 na ng umaga at ang mga ilaw ay kalahati na lang ang bukas. May mga araw pa na inuutusan akong mag-ikot sa mga pasilyo upang tiyakin na walang naiwan na bukas na gripo, walang tumutulong freezer, at walang gumagalaw na aninong hindi dapat bumalaw. Sa mga oras na iyon, Boss Pau, napapansin ko ang kakaibang pakiramdam na parang may tumitingin mula sa pagitan ng mga hilera ng karne at gulay. Hindi ko iyon pinapansin noon. Iniisip kong pagod lang ang isip ko at puyat ang katawan. Isang madaling araw ng Setyembre, matapos ang malakas na ulan, Boss Pau, napilitan akong magpalipas ng oras sa loob ng palengke dahil baha ang mga eskinita palabas patungong Bonifacio Avenue. Ang hangin ay mabigat, amoy kalawang at nabubulok na dahon, at ang tubig sa sahig ay tila may sariling galaw. Habang naglalakad ako sa bandang isdaan, napansin kong bukas ang isang pwesto na dapat ay sarado na. Ang ilaw ay maputla, parang may manipis na ulap sa paligid ng bombilya. Hindi ko nakita ang tao, ngunit malinaw ang bakas ng presensya. May sariwang hiwa ang yelo, may timbangan na bahagyang umuuga, at may bakas ng paa na hindi tumutugma sa putik na dala ng ulan. Habang lumalapit ako, Boss Pau, ay mas lalong lumalamig ang paligid. Ang tunog ng patak ng tubig ay naging mabagal. Parang binibilang ang bawat segundo. Sa mga sumunod na araw, Boss Pau, paulit-ulit kong napapansin ang parehong pwesto. Laging bukas kapag madaling araw. Laging may bagong isda kahit wala namang delivery. At laging may bakas ng galaw na hindi ko mahuli. May mga pagkakataong may nawawalang paninda sa ibang pwesto. 1 kilo ng tilapia, 1 piraso ng karne. Ngunit walang malinaw na magnanakaw. Ang mga tao ay nagbubulungan tungkol sa palengke. Tungkol sa mga taong hindi na raw umuuwi. Tungkol sa mga aninong bumibili ngunit hindi nagbabayad sa paraan ng buhay. Isang gabi, Boss Pau, habang naglilinis ako sa bandang gulayan, ay may naamoy akong kakaiba. Hindi amoy ng lupa o sariwang ani, kundi amoy ng lumang tubig na matagal nang nakatigil. Ang amoy ay humila sa akin pabalik sa isdaan. Doon ko napansin na ang tubig sa sahig ay hindi na umaagos palabas. Paikot-ikot lang ito. Parang may sinusundan na hugis. Sa gitna ng hugis ay ang pwesto. Mas maliwanag kaysa dati at mas tahimik. Habang nakatayo ako roon, ang paligid ay tila nagbago. Ang mga pader ay parang lumipat. Ang kisame ay bumaba. At ang tunog ng palengke
ay nawala. Ang natira na lang ay ang mga mabagal na pag-uga ng timbangan at ang malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Sa mga salamin ng freezer ay may mga refleksyong hindi ko makita kapag humaharap ako. Mga hugis ng tao na tila basa ang katawan. Ang mga mata ay walang puti at ang mga kamay ay may bakas ng lubid. Hindi ako nakagalaw, Boss Pau. Ang mga alaala ay biglang pumasok sa isip ko. Mga balitang narinig ko noon tungkol sa isang sunog sa lumang bahagi ng palengke sa Divisoria noong dekada 90, kung saan may mga vendor na natrap at nalunod sa tubig ng fire hose. Sabi ng matatanda, may mga kaluluwang hindi makaalis. Patuloy na nagtitinda, patuloy na naghahanap ng huling bibili upang makauwi. Pagkaraan ng gabing iyon ay nagsimulang magbago ang mga pangyayari. May mga umuuwi na may sugat na hindi nila maalala kung paano nakuha. May mga oras na ang oras ay nawawala. 2:00 na biglang nagiging 5:00 nang walang paliwanag. May mga araw na ang palengke ay tila mas malawak kaysa dati, na parang may mga pasilyong nadadagdag kapag hindi ka tumitingin. Isang madaling araw, Boss Pau, napilitan akong manatili hanggang sa pagsikat ng araw. Ang ulan ay muling bumuhos at ang baha ay umabot sa tuhod. Habang naglalakad ako, ay nakita ko ang mga bakas ng paa na papunta sa pwesto. Sinundan ko ang mga iyon at sa bawat hakbang ay mas lumalakas ang pakiramdam na hindi na ako nag-iisa. Sa mga gilid ng paningin ko ay may mga hugis na sumasabay, laging nasa pagitan ng liwanag at dilim. Nang marating ko ang pwesto, Boss Pau, napansin kong ang yelo ay hindi natutunaw kahit mainit na ang paligid. Ang mga isda ay sariwa, ngunit ang mga mata ay tila nakatingin sa akin. Sa sahig ay may mga marka ng bilog, parang paulit-ulit na pag-ikot ng timbangan. Ang tubig ay biglang humigop at sa katahimikan ay naramdaman ko ang bigat ng mga alaala na hindi sa akin. Mga pagod ng katawan, mga pangakong uuwi pagkatapos ng huling benta, at ang biglaang dilim na sinundan ng malamig na tubig. Pagputok ng araw, Boss Pau, nagbalik ang ingay. Ang mga tao ay dumating. Ang mga ilaw ay bumukas at ang pwesto ay sarado na. Parang walang nangyari. Ngunit may isang detalye na hindi ko malilimutan. Sa bulsa ko ay may basa at malamig na barya na hindi ko maalala kung saan ko nakuha. Ang taon na nakaukit dito ay luma na at ang tunog nito kapag nahulog ay parang kalansing ng timbangan. Ilang linggo ang lumipas bago ako tuluyang umalis sa trabaho, Boss Pau. Lumipat ako sa Caloocan, malayo sa mga palengke. Akala ko ay tapos na ang lahat. Ngunit sa tuwing dadaan ako sa isang wet market, kahit sa Novaliches o sa Marikina, may mga sandaling bumibigat ang hangin at ang ilaw ay nagiging maputla. May mga pagkakataong may nakikita akong pwestong bukas sa madaling araw. Tahimik lang, maliwanag, at tila naghihintay. Hanggang ngayon, Boss Pau, dala ko ang pakiramdam na may huling bilihin na hindi pa tapos. Isang transaksyong hindi nasarado. At sa tuwing may nawawalang oras, nawawalang paninda,
o biglang lamig sa gitna ng palengke. Alam kong may mga nagtitinda pa rin sa kabilang panig. Tahimik, tuloy-tuloy at naghihintay sa susunod na madaling araw. Mga ka-horror ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na ka-horror. Maraming salamat.